Bakit nga ba kinatatakutan ng mga kaaway ang lumilipad na triangle na ito? Ito ang US B-2 Spirit Bomber, ang pinaka-advanced at pinakamahiwagang stealth bomber na naimbento ng tao. Dinisenyo ito para makapasok sa gitna ng teritoryo ng kalaban nang hindi man lang natutunugan. Gamit ang kakaibang hugis at teknolohiyang sumisipsip ng radar signals, halos invisible ito sa paningin ng kaaway. Kaya nitong magdala ng karaniwang bomba o nuclear bomb at tamaan ang anumang target sa anumang bahagi ng mundo. Ang isang karaniwang bomba nito ay nagkakahalaga ng mahigit $40,000 habang ang isang nuclear bomb lampas $30 million. At ang mismong eroplano? Higit sa $2 billion ang halaga ng bawat isa. Kaya nitong lumipad ng mahigit 6,000 kilometer ng dire-diretso at mas malayo pa kung mag-refuel. Sa buong kasaysayan, 21 lang ang na-produce at ngayon, 20 na lang ang natitira. Pero nasaan na ang isa? Noong Disyembre 2022, isang B-2 ang nagka-aberya habang nasa routine mission. Napilitang mag-emergency landing sa Whiteman Air Force Base sa Missouri. Paglapag nito, sumablay sa runway at nagliyab. Ayon sa ulat ng US Defense Department, malubha ang pinsala at hindi na ito mare-repair. Dahil sa taglay nitong tahimik ngunit matinding lakas, karaniwang ginagamit ang B-2 sa unang yugto ng digmaan, upang unahan ang kalaban at turugin agad ang kanilang depensa bago pa makaganti. Hindi lang ito isang bomber. Isa itong simbolo ng kapangyarihang militar ng Amerika at isang babala mula sa kalangitan. Ito ang baybayin sa Indonesia, kung saan makikita ang napakaraming kawayan na inilagay ng mga lokal sa ibabaw ng dagat. Sa unang tingin, aakalain mong gumagawa sila ng pantalan. Pero ang totoo, ginagamit ang mga kawayan na ito para magtayo ng isang highway. Oh, tama ang narinig mo. Isang totoong toll road sa gitna ng karagatan, sa tulong ng isang kumpanyang Tsino. Ang proyektong ito ay may habang halos 10 kilometro at nangangailangan ng humigit kumulang 10 milyong piraso ng kawayan. Bawat isa ay kailangang tumugon sa mahigpit na pamantayan. 8 metro ang haba, 8 hanggang 10 sentimetro ang lapad, dapat tuwid na tuwid at walang kahit anong bitak. Inaayos ang mga kawayan sa 17 patong. Bakit ganito karami? Dahil sa ilalim ng dagat sa rutang ito, puro malambot na putik ang lupa. Hindi ito pwedeng tambakan lang ng lupa para gumawa ng matibay na daan. Kaya imbes na konkretong pundasyon, ginamit nila ang likas na yaman sa paligid, kawayan. Pinagsasama-sama ito para maging malalaking balsa, inilulubog sa ilalim ng dagat at tinatabunan ng buhangin. Sa ganitong paraan, nakakalikha sila ng matibay na pundasyon na kayang suportahan ang mismong kalsada. At mula rito, itinatayo na ang highway sa ibabaw. Ang pinakadelikadong bagay sa tattoo, hindi yan ang sakit, hindi ang karayom, at lalong hindi ang pagsisisi. Ang totoo, ang tunay na panganib ay kung anong inilalagay sa loob ng katawan mo at kung gaano ito katagal mananatili roon. Kasi ang tattoo ink, hindi lang basta makulay na likido. Madalas, may halong mabibigat na metal tulad ng lead, arsenic, at mercury at karamihan sa mga nagpapalagay ng tattoo, walang kaalam-alam. Kapag napasok na ang tinta sa ilalim ng balat mo, iniisip ito ng katawan mo bilang dayuhang banta. Oo, may tinta na nananatili sa balat, pero may mas malala. Yung ibang bahagi ng tinta gumagala sa loob ng katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang tattoo ink ay pwedeng makarating sa lymph nodes, sa atay, at maging sa dugo mo. At dahil hindi talaga ginawa ang mga pigment na to para sa loob ng katawan, pwede silang mag-trigger ng allergic reactions, problema sa immune system, at sa ilang bihirang kaso, tumor o mga bukol na kahawig ng cancer. Mas nakakabahala, sa maraming bansa halos walang regulasyon ang tattoo ink. Ibig sabihin, pwedeng may nakabaon sa balat mo na toxic na chemical, habang buhay, at hindi mo man lang alam. Tandaan, ang tattoo ay sining. Pero ang katawan mo hindi dapat gawing canvas ng chemical. Alamin ang panganib, magdesisyon ng may kaalaman. Walang mag-aakala na ang simpleng piraso ng yelo ay kaya palang lutasin ang matagal ng problema sa kusina. Sa mga restaurant, palaging namumulaklak sa kapal ng mantika ang grill. Kahit anong kuskos, ayaw talagang matanggal ng buo. Pero ngayon, may matalinong diskarte na ang ibang kusinero. Yelo.
Kapag ipinahid mo ang yelo sa sobrang init na grill, nagkakaroon ng tinatawag na thermal shock, isang biglaang pagbabago ng temperatura. Dahil dito, lumuluwag ang makapal na sebo at tutong na dati ay sobrang kapit. At pag kinuskos mo na, aba, kumikinang ulit ang grill. Sobrang linis na parang bago. Amazing, di ba?